Malamig. Malamig noon ang hangin sa talakag bukid noon. Nalalanghap yun ni Rebencio habang nagbibiyahe ito papunta sa bahay o lugar ng kanyang pinsang si Ramil. Malayo pa ang pinanggalingan ni Rebencio dahil galing pa itong Maynila. 1999 ang kasalukuyang taon sa kwento. At gaya ng nabanggit ko, nandito tayo sa Talakag Bukidnon, Mindanao. Isang pugante. Oo, tama kayo sa narinig nyo mga kabagis. Isang pugante mula sa kulungan itong si Rebencio. Takas sa bilangguan. Kaya nga nagbiyahe ito ng pagkalayo-layo dahil sa nagtatago pa rin ito sa mga parak. Hapon na nang dumating itong si Rebencio sa baryo ng kanyang pinsan. Oh, insan, musta ka na? Ayos, nandito ka na agad ah. Oo nga. Ang gaan ng pakiramdam dito. Parang bagong silang ulit ako dahil sa ganda ng kalikasan dito. Ang sarap naman nalanghapin ng kalayaan. Oo naman, sinasabi nila na maganda raw ang buhay sa Maynila para sa pag-asenso. Pero para sa akin, insan, sa probinsya pa rin ang pinaka-the best na buhay. Walang siksikan sa trapiko, walang hassle sa daan. Tapos ay dito mamingwit ka lang o mangaso lang. Ora mismo ay may ulam ka na. Yon ang buhay. Ewan ko nga sa'yo kung bakit ka pa kasi pumuntang Maynila nung nagbibinata pa tayo. Talagang ganoon, insan. Kailangan makipagsapalaran Buti na nga lang at nakalaya na ako, sagot ni Rebencio ng pagsisinungaling. Dahil yun ang sinabi niya sa liham na ipinadala niya kay Ramila bago siya pumunta doon. Oo. Alam ko naman na wala kang kasalanan sa binibintang nila sa'yo, insan. Kaya dapat lang na pinalaya ka na, sagot naman ni Ramila. Oh, paano? Tagay na, dagdag pa nito. At sa usapan na yon ng dalawa, dun nga ay nag-inuma ng mga ito. At nagluto naman ang misis ni Ramila ng kanilang mapupulutan noon. At sa isang oras na nga nilang pag-iinom. Oh, heto, meron pang pulutan Lapit noon ng asawa ni Ramila kasabay ng paglatag nito ng inihaw na karne para pulutan nga ng dalawang magpinsan. Nang tignan naman noon ni Rebencio ang asawa ni Ramila o ng pinsan niya, para bang kakaiba ang pagtingin niya dito. Yung tipo bang may halong paghanga at medyo may kamanyakan. Ganon. At nang lumayo na yung misis ni Ramil sa mesang pinag-iinuman nila at pumasok na sa kanilang bahay. Insan, ang swerte mo naman sa asawa mo. Napakaganda. Mukhang batang-bata pa. Si Elsa, sinabi mo pa. Wala na akong hihilingin pa sa kanya. Ang magkaanak na lang kami siguro. Sana. 1 taon na kaming kasal kasi Pero di pa rin kami makabuo-buo. Huwag kang mag-alala, insan. Mabubuntis din ang asawa mo. Yung iba nga dyan, di ba 10 taon pa nga bago sila mabiyayaan ng anak. Oo nga. Sana nga, insan. O paano? Tagay mo na yan para makabili pa tayo ulit. Oo naman. Katuwaan sa pag-iinuman ng dalawa. Ngunit sa kasiyahang iyon ay hindi alam ni Ramila na nag-aalaga siya ng isang ulupong o ahas sa kanyang pamamahay. Dahil lumipas naman ang araw at ang buwan na nakatira na nga itong si Rebencio sa pamamahay ng mag-asawa. Pero sa isang iglap na mga tagpo o eksena ay nagbago ang lahat. Nang isang araw, nang pumunta sa bukid si Ramil upang asikasuhin ang pananim nito sa pag-aabono, at naiwan noon si Rebencio at ang kanyang asawa sa bahay. Nang napaaga noon si Rebencio ng pag-uwi gamit ang isang bisikleta dahil sa iniwan nito yung kariton sa bukid at may babalikan pa siya na gawain doon. Nang papasok na si Ramil sa kanilang bahay, ay wala siyang makitang tao sa sala o kusina, pero bukas naman yung kanilang pinto
at yung silid nilang mag-asawa ay nakatakip yung kurtina sa pintuan nito. Nang, "Putang siyo! Ahas ka!" sigaw ni Ramil nang makita nitong nakapatong sa asawa niya ang pinsan nito. Umaarangkada pa lang noon si Rebencio sa pag-araro. Agad na hinugot ni Ramil noon ang kanyang itak na nakasukbit sa kaluban nito na nasa bewang niya. Hubot-hubad naman noon si Rebencio na tumayo habang nakalawit pa ang kanyang patola. At biglang ampat niya sa pagtaga sa kanya ni Ramila. Nahawakan noon ni Rebencio ang braso ni Ramila na may hawak nung itak nito. At doon ay nagpambuno silang dalawa. Sa pagsigaw naman noon ng asawa ni Ramila ay nag-aagawan naman noon ng magpinsan sa itak. Hanggang sa huling hiyaw ni Elsa ay tatlong unday ng pagsaksak ni Rebencio sa katawan ng kanyang pinsang si Ramil. Kitang-kita pa noon ni Elsa ang paghihinalo ng kanyang asawa. Namatay. Namatay nga noon si Ramil dahil sa agawan ng putahing babae. Tama ba yung pagkakasambit ko, mga kabagis? Pasensya na. Kailangan ganun yung bigkasan natin dito. Alam nyo namang maselan yung tinutukoy ko kapag irerekta natin. Tuloy natin ang kwento. At nang namatay na nga si Ramil sa harapan ng kanyang asawa. "Wala kang pagsasabihan nito, ha? Akin ka na ngayon. Ako na ang asawa mo. At huwag na huwag kang magkakamaling ipagsabi ito sa iba. Kundi, isasama kita sa libingan ni Ramil. Ha?" Pagbabantang wika pa noon ni Rebencio kay Elsa. Tumango na lang naman noon si Elsa habang nanginginig ang buong katawan nito na mahigpit na hawak-hawak sa kanyang mga kamay ang kumot na may bahid na rin ng dugo ng kanyang asawa. Hindi muna inalabas noon ni Rebencio ang bangkay ni Ramil. Bagkus ay hinintay nito na magdilim o ang pagsapit nga ng gabi. Kaya naman ng gabi ng araw na yon ay inilabas na ni Rebencio ang bangkay ni Ramila na nakabalot sa isang kumot. At doon ay naghukay siya ng kanyang paglilibingan doon sa may bandang likod ng kanilang bahay kung saan may malawak pa na bakanting lote. Ngayon ay naiintindihan na natin kung gaano kasama ang pangunahin nating karakter dito sa kwento. Sapagkat imagine ninyo, ikaw na nga yung dumayo at naging palamunin. Ikaw pa yung umagaw ng asawa at hindi pa nakontento ay pinatay pa ang kanyang pinsan na kanyang kadugo. At nga pala, kung hindi nyo na itatanong na ang kaso nitong si Rebencio kung bakit siya nakulong ay panggagahasa ng isang babae o panghahalay. Ginawa niya yun sa Maynila. Kaya naman hindi na tayo dapat magtaka sa ginawa niyang pang-aagaw sa lutong isda ni Elsa. At pagkatapos nga ng insidenteng yun, nanirahan na nga noon ng tuluyan si Rebencio sa bahay ni Ramila. At sa kawalan ng hustisya ay wala ngang nakaalam ng tunay na nangyari. At may pagtataka man sa mga tao sa baryo sa pagkawala ni Ramila ay naging isang palaisipan na lamang sa kanila ang pagkawala nito. At wala din namang maghahanap pa kay Ramil dahil matagal na ring patay ang mga magulang nito. Kaya naman ay itong si Gagong si Rebencio ay nagpakasaya sa buhay na kasama si Elsa. Hanggang sa isang buwan pa noon ang lumipas matapos na matay ni Ramil. Nang isang araw ay namimingwit noon si Rebencio sa malapit na ilog sa kanila. Dala ang pamingwit, isang kahanang sigarilyo, ay payapa itong nakaupo sa isang silong ng puno habang humihit-hit ng kanyang sigarilyo at naghihintay ng pagkagat ng kanyang pain. Nang may nakita siyang dalaga na napakaganda at mukhang galing iyon sa paglalabas sa gilid ng ilog. Nakabistida lang yun na may bitbit na planggana at timba ng mga basang damit. At gaya nga ng dati ay umandar na naman ang kamanyakan nitong si Rebencio. "Oh, Binibini!
Gusto mo bang tulungan kita sa pagbitbit niyan? Alok ni Rebencio ng pagtulong. Ngunit, hindi na ho, Manong. Kaya ko na ho ito. Tanggi naman ng babae. Pero biglang tumayo nun si Rebencio. Sabay salubong niya sa dalaga at hawak niya na sa hawakan ng timba nung babae at pilit niyang kinukuha ito. Sinabi na ngang tutulungan kita eh. Wika pa niya na parang may kahalo ng galit ito. Ano ba, Manong? Ayoko nga eh. Ano ho bang ginagawa niyo? Umalis kayo sa tabi ko. Wika nung babae. Ngunit matigas ang ulo mong babae ka. Ngunit agad na inapula ni Rebencio ang tunog ng bunganga nito sa pamamagitan ng mahigpit na pagtakip niya dito. Sabay itinulak niya ng papahiga ang babae sa damuhan. Yan ang gusto ko! Lumalaban! Wika noon ni Rebencio habang linilislis na ang pang-ilalim na damit nung dalaga at handa pa niya ng kanyang patola hanggang sa huling hiyaw ng babae sa damuhan ay nagawa nang halayin ni Rebencio ang dalagang ito. Ngunit hindi naman niya iyon pinatay. At nung nakatayo na si Rebencio, ba't ang sama ng tingin mo? Huwag kang magsusumbong ha. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Banta ni Rebencio sa babae. Sabay alis nito at iniwan na ang babae na punit-punit ang damit pagkatapos nitong gahasain. Ngunit ang nakapagtataka lang ay hindi na nun umiimik ang babae. Ni pag-iyak ay hindi nito ginawa. At habang papalayo pa nga si Rebencio sa kanya, ay biglang nag-iba ang imahe nito na parang nakakatakot na ang itsura habang nakatingin ito ng masama kay Rebencio. At lingid sa kaalaman pa noon ni Rebencio na sa ginawa niyang yon ay eto na ang magiging mitya ng pagkaputol ng kanyang kaligayahan. Kaya nga't sa pagsapit ng gabi nung araw ding yun, pagkatapos uminom noon ng alak ni Rebencio, ay nakatulog na ito sa sala ng bahay. Samantalang si Elsa naman ay naghuhugas na noon ng pinggan sa kanilang kusina. At habang malakas na humihilik noon si Rebencio sa pagtulog nito, ay bigla na lamang may sumitsit kay Elsa sa may bandang kusina. Napatigil naman noon si Elsa sa paghuhugas ng pinggan nang nabigla ito nung bigla na lang bumukas ang pintuan sa may bandang kusina. Nakatapat mismo ito kay Elsa at doon ay, Marisa? Ba't ka nandito? Tanong ni Elsa. At yung Marisa na tinawag niya ay yung ginahasa kanina ni Rebencio sa tabing ilog. Kilala pala yun ni Elsa. Halika rito, Elsa. Alam kong matagal mo nang gustong tumakas sa piling ng lalaking yan. Salita nun ni Marisa ng napakagaan, ngunit parang may halong lamig at misteryo. Napalingon pa nun si Elsa sa natutulog na si Rebencio. Hanggang sa mga ilang sandali ay lumabas na nga nun si Elsa sa kusina. At pagkalapit ni Elsa kay Marisa, bigla na lamang nawala nun si Elsa sa karimlan ng dilim. Kasama si Marisa. Walang kaidi-idiya noon si Rebencio na mag-isa na lamang siya sa bahay na ito. Hanggang sa sumapit na ang kalagitnaan ng gabi, ay naalimpungatan noon si Rebencio dahil sa parang naririnig nito na may pagkatok sa pintuan sa harapan. Umupo siya noon sa supang kawayan na kinahihigaan nito na pupungas-pungas pa. Sino yan? Wika pa niya pero walang sumasagot. Kaya naman, Elsa! Bigyan mo nga ng tubig! Bumangon ka dyan! Salita pa niya, ngunit walang sumasagot. Hanggang sa, Punyeta! Sinabi ko nang bumangon ka eh! Galit niyang turan
Sabay hawi ng kurtina sa silid nila ni Elsa. Ngunit, Elsa! Hanap niya ulit dahil wala nga si Elsa sa silid nito. Saan ba nagpunta yung malanding babae na yon? Gaga yun ah. Baka may lalaki na yon. Makainom muna nga ng tubig. Sabi pa niya sabay diretso nito sa kusina. At sa pag-inom niya ng tubig ay napansin nito ang bukas na pintuan doon. Baka may lalaki nga yun ah. Lumabas siya dito. Wika pa niya. Sabay nang isasara niya sana ang pinto. Biglang napaupo ito sa gulat dahil sa may isang parang kamay ng halimaw na humawak sa kanya. Mabalahibo kasi yun na kulay itim. Tapos ay may malalaking kuko iyon na parang sa mababangis na hayop sa gubat. At korting kamay din lang ng tao. Hanggang sa lasing pata ako. Wika niya sabay tayo at sara na niya ng pinto. Humanda ka sa aking babae ka bukas. Bulong-bulong pa niya sa sarili nang bumalik sa kinahihigaan nito. Ngunit bago pa man siya makaidlip ulit, may kumatok na naman sa pintuan at nagsalita yun ng, Insan? Insan? Andiyan ka ba? Boses yun ng pinsan niyang si Ramil. Kaya naman agad na napatayo ito. Kasi paanong nangyari yun? Ipatay na nga si Ramil, di ba? Kinuha nun agad ni Rebencio yung itak bago niya binuksan yung pinto. Ngunit pagbukas niya ng biglaan sa pinto, sabay amba nung itak niya, ay wala namang tao. Tanging dilim lang ang nakita niya sa parang, ano bang nangyayari? Nakaramdam na siya noon ng nerbiyos at takot dahil sa parang may naglalaro sa kanyang nilalang na hindi niya alam. Kaya't muli niya noong isinara ang pinto. Nasaan na ba kasi yung babaeng yun? Wika pa niya ng galit pero may kasama ng takot sa boses nito. Nang babalik na sana siya sa sopa upang maupo ulit, may kumatok na naman sa pintuan nila. Pero sa pagkakataong ito, Rebencio? Rebencio? Andiyan ka ba? Boses naman ni Elsa ang narinig niya dito. Nagpuyo sa galit agad noon si Rebencio at bukas niya ulit ng pinto. Ina! Saan ka ba? Napatigil ito sa kanyang pagsasalita dahil sa ang nakita niyang imahe ng mukha ng babae sa harap ng kanyang pintuan ay ang babaeng ginahasa niya sa Maynila bago ito nakulong. Ikaw? Pinatay na kita! Pinatay na kita doon! Wika ni Rebencio na nanginginig dahil parang natigal po iyon sa nakita niyang imahe ng babae. Umatras noon si Rebencio sa loob ng kanyang bahay dahil nakita niyang nakaangat noon sa hangin ang mga paanong babae na lumulutang habang marahang lumalapit ito sa kanya hanggang sa nakapasok na ito sa kanyang bahay. Biglang nadapa noon si Rebencio sa pag-atras nito at napaupo na ito sa sahig dahil sa nakita niya na nagpalit na naman ng imahe ang babae bilang si Marisa naman. Anong klaseng nilalang ka? Anong nilalang ka? Wika nun ni Rebencio sa nerbiyos na nakaihi na sa kanyang pantalon. Nang umimik naman ng babae, yung si Marisa. Tumayo ka. Tumayo ka. Salita nun na parang pang-aakit na may kasamang hipnotismo. At kahit parang takot naman nun si Rebencio, ay parang kusa na lamang na sumunod ang katawan nito na gumalaw. Kaya tumayo nga yun, sabay ng halos pagdikit ng katawan ni Marisa sa katawan nito habang nakalutang. At bumulong ang babae sa kanya ng, Putulin mo yan. Maalumanay na boses ni Marisa, sabay ng bagyang pag-atras nito.
nang inilabas naman ni Rebencio ang kanyang patola. Sabay walang ano-ano ay hiyaw nito dahil gamit ang itak na hawak niya ay pinutol na nga niya ang kanyang pagkalalaki. At dun pa lang siya parang nagkaroon ng malay nung hawak-hawak na niya ang naputol niyang patola. Sabay takbo papalabas sa bahay na parang nababaliw na ito. Tumakbo yun na humihiyaw sa karimlan ng dilim. Samantala nga, nawala naman na nun bigla si Marisa sa loob ng bahay na iyon. At sa ginagawa naman ni Rebencio, wala na! Wala na! Takbo pa rin ito sa duguan nitong pantalon na para bang napapaliw na hanggang sa wag! Wag! Gulat at baliktad niya sa lupa nang biglang lumitaw si Marisa sa harapan nito. At sa ilang segundo, parang ako mo na! Parang ako na! Huwag mo akong papatayin! Wika niya ng pagmamakaawa. Pero biglang nagpalit ng imahe nun si Marisa bilang parang isang taong lobo. Huling hiyaw ni Rebencio dahil sa pagsakmal sa kanya ni Marisa na nooy naging isa na ngang aswang. At may mga dumating pang kauri nito at pinaggutay-gutay na pinagpira-piraso ang katawan ni Rebencio sa paglapa ng mga yun. At dito na nga nagwakas ang kasamaan ng kaligayahan ni Rebencio. Sa kwentong ito mga kabagis ay pinapakita lang na ang kasalanan at masamang gawain ay may katumbas na kaparusahan. Bagaman si Rebencio ay nakalaya o nakatakas nga at nagpatuloy sa kanyang mga gawain, sa bandang huli ay nasakop siya ng takot at kasalanan. At yun ang kanyang naging karma o ang pagbabayad ng kasalanan ng imahe ng kanyang pag-uugali.